Sipag, tiyaga at determinasyon. Ito ang naging sandigan ng isa nating kababayan sa New Zealand. Ang estudyanteng tagalinis noon ng series bus at mga L300 van dito sa Aklan, isa nang may-ari at kontraktor ng malalaking farm sa New Zealand gayon. Ako po ay isang ordinaryong mamamayan sa Sitio Tigbao. Nag-aral ako sa Lalab ng elementary, tapos sa Aranas ng high school, at saka nag-college ako sa Aklan State University sa Banga campus. So, I've graduated ng Bachelor of Science in Agriculture, major in Animal Science. Yun yung parang tulak sa akin para sa course na magiging job ko sa ngayon. Sir, bago natin puntahan yung sitwasyon nyo dyan sa New Zealand, ikaw po nung kabataan mo dito sa Aklan, pwede po ba maikwento mo sa amin kung gaano kahirap yung mga pinagdaanan mo noong bata pa po kayo? Wala nung nag-aral, dahil mahirap lang naman nasa parting bundok kami. Mahirap lang kaming mamamayan. So, nung elementary pa lang, halos nagkakahoy kami para maibenta. Pag Sabado Linggo, nagkakahoy kami para maibenta, para may pangpakain lang at panggasto sa araw-araw, sa pangbaon sa eskwelahan. Tapos yung sinasakyan namin, mga tracking, yung mga lingkaran o mga para kasi pag nilakad namin, halos 1 oras kalahati nilalakad namin. Hanggang nakapag high school na ako at medyo may may lakas-lakas na. Yung pinaka eldest namin na kapatid ay hindi na siya nag-continue sa pag-aral, kundi umpisa siya kargador, nag-conductor siya sa series. Yun yung ko na, sabi niya, dito ka na lang muna maglinis-linis ng para bigyan kita, maglinis-linis ng sasakyan. So second year high school pa lang ako, doon ako nagtulong sa kanya maglinis para bigyan niya ako ng pangbaon sa pag high school ko, kasi first year ako naggawa ko ng sanggutan, nagparanggot ako, pero mahina rin naman. Kaya kung magkano lang so doon na lang ako sa kanya. Hanggang nakikita ng mga kasamahan niya na maganda ang paglilinis ko, kasi siya lang naman nililinisan ko. Napakalinis ng sasakyan. Ayun, nagpalinis na rin sila hanggang may mga 3 hanggang 4 akong bus na nililinis na sa isang araw, sa kada hapon, kada uwi. Opo. So, dati halos nung first year ako, gusto kong magsama sa mga drummer. Pero kahit mga 10 lang na lata na para lagyan ng celluloid o plastic na para gawing drum, hindi ko mahanap yun, wala akong makuhaan. So, ayun, ang ko na nung nagtatrabaho na ako bilang maglilinis ng mga sasakyan, washing at mga walis-walis. Ayun, kahit pa paano, nakakapagsali na ako sa C80, naging officer ako ng C80. Kasi nakakabili na ako ng kumbat at saka mga uniform. Ayun, medyo porsigido kasi talaga ako sa mga pag-aaral o kahit sa pagtatrabaho, para lang maporsige yung pagtatrabaho. Hanggang nag-college na ako, hindi na ako masyadong pabigat sa pamilya, kasi halos na sustain ko na yung pag-aaral ko, yung mga tuition at sa baon ko, dahil marami na akong mga suki sa lalo na nung nag-uso na yung L3 that time, mga 2000. Kasi nag-college ako 2000 to 2004. Ayun, naglilinis na ako kahit L3. So, naging kargador ako sa series. Nahiya ako, pero hindi lang ako nagpapakita sa pag may mga tao. Doon lang ako lagi sa may likod ng terminal. So, habang nag-aaral ka, yan na yung naging trabaho mo? Halos natutulog ako ng alas 10 minsan o alas 11. Tapos gising na naman ng alas 4. Pero sipag at tiyaga lang, at nakatapos din, at sabayan ng pagdadarasal, pag-ampo sa Ginoo.
Ginoo. Pag linggo, bababa talaga ako diyan sa Baliti para magsimba alas 4:30, alas 5 diyan. Mhm. Ano yung pinakang Pag linggo ng ah, ano, siyempre ano yung Opo, ano yung pinanghugutan ninyo ng lakas na kailangan ko talaga magtapos ng pag-aaral kahit mahirap ang sitwasyon, kahit magtrabaho ako, tatapos ako ng pag-aaral. Ano yung pinanghugutan mo, Gid? siguro dahil sa kahirapan namin, sa murang edad ko na imbes na makakapaglaro ka ay nagtatrabaho ka, imbes na yung iba nakita mo nagba-basketball, ikaw halos hindi ka makapag-basketball dahil nagpa. So, parang iniisip ko na parang kung kay Marquez walang ginagaid sa kapobrehon, Mm. nag-ano ako Oh. na hindi ko na maipamana sa mga anak mo ba yung kapigaduhon na mabago mo yung ano nyo, yung na hindi habang buhay na lang ay by kada stage ng mga ano nyo yun na lang. So gusto ko ring mabago na sa huling henerasyon ay magiging okay na hindi na nila masunod pa or madaanan yung mga yapak namin na napagdaanan. Oo, kumbaga ito sa time na to ay mapundon ro kapigaduhon, sunod nga henerasyon at inyong pamilya ay medyo angat-angat na ika nga. So, sir, ilan kayong magkakapatid, sir? Dito po sa 6 po. Aklan. 6. Ikaw ay pang ilan Opo. po ikaw? Pang 5. Pang 5. Opo. So yung balik na tayo doon sa story no. Nung matapos ka ng pag-aaral mo sa high school, ano na ang mga sumunod po? Sa college na? Aha, sige po. After college? Or Apo. Yun, Nung college ka po, ano ang mga naranasan po ninyo? medyo okay na doon pero yun lang medyo masyadong pagod kasi yun may mga customer na ako may mga suki na ako kaya medyo hindi na ako masyadong hirap sa pera pero yun lang hindi ka makapag-study na mabuti, hindi ka pahinga ng maayos. Ayun. So, ito naman po, sir, paano po kayo naman nag-umpisa yung journey ninyo dyan sa New Zealand po? Yung una-una kong trabaho diyan sa atin nung pag-graduate ko sa piggery farm dun sa Bambi Apo. sa may Baswembel sa sa Iloilo. Tapos naging farm technician ako sa Bimig. In that time nag-hire yung Almaray, nakita ko may nag-hire doon na sa Iloilo ako na nag-hire ng dairy worker. So yun lang naman ang requirements na graduate ng veterinary or agriculture. So nagpursige ako doon. Okay naman, napunta ko doon, 2 years lang ako doon tapos gusto na akong pauwiin. So umuwi naman ako pero nagpursige pa rin ako na maglipat. Sabi ko na diretso na tayo sa New Zealand kasi madadala naman ang pamilya doon. So walang problema. Kasi kung sa Saudi Arabia, sa Almaray ako dati, hindi mo madadala yung pamilya mo doon. Kaya medyo malungkot. Kaya mahirap pag magkalayo. Opo. Mamimiss mo po yung pamilya mo. So ang unang abroad ninyo ay sa Saudi po. Opo, sa Saudi 2008 to 2010. Tapos nagstay pa ako sa Manila para mag-work pero di kinaya. Sabi ko mahirap talaga, hindi natin mapapatapos ng college yung dahil nag-apat na yung anak ko kaya nagpursige talaga ako pumunta dito para Opo. Kailan ho kayo nalipat diyan ho sa New Zealand po? March 2012. So tayo namang mga Pilipino ay pursigido talaga magtrabaho kaya
hindi ko iniisip kung yung oras kung tapos na ano, basta yung iniisip ko lang matapos yung trabaho. Kaya parang nakita rin ng boss ko na, "Oy, you are not going home even the sun is down. You are going home if Mm. the work is done." Oho. Eh, So kahit tapos na yung mga trabaho, gabi na, ay ikaw ay nanatili pa rin sa farm. tinatapos ko talaga yung trabaho ba kung ano pa yung mga hindi natatapos, hindi Oh, ko na yun. pinagpabukas pa or ano. Mhm, mhm, mhm. So, So, medyo nakitaan mm, na ako tapos medyo lagi naman akong nagre-record kung ano-ano dahil may notebook kaming binibigay. Sabi niya, "You are good in recording." Kasi kung siya sa akin nagtatanong kung ano yung mga kung may mga kulang na baka o mga saan napunta. Kaya mm. may mga record ako. Opo. Nakitaan niya man siguro ako ng sipag, pero lagi akong nagpaplanong umalis. Pero Ah, lagi niya naman hinahabulan ako ng parang parang nagpapapresyo. ah, oo. Hinahabol-habol niya naman hanggang sa Mhm, huli ayun, sabi niya kung gusto mo mag-ano, ano, sabi ko try ko, pero sabi ko mhm, wala pa nga akong kapital, wala akong kapital pero, ah, inano niya, "Ako bahala," sabi niya, "basta mm, give and take tayo kasi ano na yung parang family na yung turing ko sa inyo," sabi niya, "kasi dun ginag yung 'pag ano mo rin sa farm is parang ginagawa mo rin sa'yo. mm, You treat as yours daw yung farm kaya mm, gano'n na mm. Kumbaga trinood ay niya rin akong nakita niya na may malasakit ka doon sa trabaho mo, doon sa kanilang oo, negosyo, doon sa kanilang farm. oo, Okay, oo, so kaya yun pagkatapos po 'yun na anong sinabi mo kayo na parang inupiran ka na? Oo. oo, inoperan niya ako na maging, mula sa ano yun assistant manager, top 2014 nag-assistant manager ako tapos Mhm, 2017 yun nag-manager na ako tapos 2022 na ako nag-start na contract milking. Sabi niya, "Ikaw na ano, kontrata tayo." Bale yung partida namin kung gaano karami na yung milk solid na mapo-produce by production mhm, na ang ano namin. Kaya gagawin mo ang lahat para lang malaki yung production, mas malaki yung parte mo. Doon ang makikita na ang kitaan mhm. namin. So So, parang sabi ko ikaw na wala rin pa ay parang sa ngayon ikaw na yung isa sa may-ari niyan ng ng parang ako yung nagdadala, mhm, buong farm ako ang namamahala, ako lahat ng namamahala, lahat pati yung mga gamit sa akin na lahat ng mga gamit ng farm at mga ano, yung baka sa kanya pa rin. mhm, mhm, mhm. Parang Lahat ikaw na ng yung mga machineries, opo, sa machineries, ikaw ang contractor parang ganyan? oo, at sa mga tauhan ako na bahala lahat kung ano karami Mhm, anong tao ko o kung opo, tipirin ko. Unang oho. taon namin is kami lang ni misis at yung mga bata, wala pa akong mga Hmm, tauhan. mhm, Dahil mhm, 450 pa lang yon, 450 cows pa lang. So, nalipat kami dito sa medyo malaki-laki kasi tatlong farm niya, pang-apat yung ano, pero hindi dairy yung isa. Tatlo yung dairy niya, mhm. 1,350 yung isa at ito 750. So, dito ngayon ako sa pangalawang farm niya sa 750. Pero dati doon ako sa 450. Mhm, mhm, mhm. So, yung unang naging trabaho niyo diyan bago ka na-promote as manager noong panahon ng 2014 ka na-promote na manager, yung pinakang Assistant una nung mong 2014. yung before that ano yung pinakang trabaho niyo po na una-una? Yun as general farm worker talaga na ano, Oo. na lahat dun utos-utosan ka lang ng ano, mga kung anong gawin mo, Oo. mag-milking or mag-ano, Parang pero ano talaga pala mula talaga sa pinakang mababa hanggang sa itinaas ka. oo, oo, kasi parang napo-promote din, 'yan. Mhm. At ngayon ikaw na yung ah, contractor ng farm na 'yan. Oo, oo, wala na siyang pakialam, magme-meeting lang kami every month or sometimes every week. Mhm, mhm. Ano yung challenge mo na pinagdaanan
matinding challenge na pinagdaanan dyan sa New Zealand po.